Samantala, kahit wala na ang bagyong Falcon, malakas pa rin ang hanging umiihip dyan sa Baywalk sa Maynila. At kahit nga umuulan at bumabaha ang ilan nating mga kababayan, tuloy pa rin po sa kanilang mga lakad. May live report si Haji Rieta. Haji? Yes, Connie. Sa ngayon nga ay talagang nararamdaman natin itong malakas na ihip ng hangin at mag na rin itong pag-ulan dito nga sa bahagi ito ng Baywalk. Nandito tayo ngayon sa bahagi ng Baywalk nga dito sa Roxas Boulevard. At pakita ko lang yung latest na sitwasyon ngayon dito. Gaya nga nang nakita nyo, yung mga alon ay talaga ng mga humahampas. Senyalis ito na talagang malakas yung hangin. Yung mga bangka na nakita natin kanina ay talagang itinali na sa mga breakwater. Pero kagahapon ay Connie talagang nakaramdam din ng maghapong pag-ulan ang Maynila. Kaya naman binaha ang ilang lugar sa Maynila, partikular na sa may harap ng City Hall, kung saan ilang mga motorista ang talagang sinuong ang baha nang sa ganun ay matawid lamang ito. Ang ilang sasakyan nga gaya nga ng isang motorsiklo na nakita natin ay tumirik sa gitna ng baha, kaya naman bumaba na lamang itong mga sakay nito at itinulak itong motorsiklo na ito nang sa ganun ay maalis lamang sa baha. May ilang mga pasahero rin apektado gaya ng isang lalaki na nakita natin kagabi na nagpabuhat na lamang sa isang lalaki nang sa ganun ay makatawid sa baha. Samantala ilang pasahero rin ang apektado at kwento nila sa atin na Connie ay hindi raw sila nakapaghanda at hindi sila nakapagdala ng kanilang mga bota. Sa pag-ikot din natin sa Roxas Boulevard kaninang madaling araw, Connie, nakita natin yung ibang mga aplikante naman sa may US Embassy at di nila alintana itong malakas na busang ulan kanina. Ang importante raw ay makakuha sila o makapag-apply sila ng kanilang visa. Narito ang kanilang mga pahayag. Di ba kayo nakapaghanda? Alam niyo ba? Kinalaman kung lagi tayo nakapaghanda. Siyempre, mapasma yung paa natin, tsaka yung sakit. Interview po kami, US visa. Kung kahit ang wala bagyo. Oo, labang po. Para matapos lang po. At ngayon nga Connie ay patuloy pa rin itong malakas na hangin at ulan dito sa bahagi ito ng Roxas Boulevard. At ang kagandahan naman nito, Connie, wala na yung mga tao na nakita natin dito. Kung makita nyo talagang malinis na itong buong bahagi ng Baywalk. At pinapatupad nga kasi ng lungsod ng Maynila na hanggat maaari ay talagang wala ng mga taong nananatili rito. At mabanggit ko na rin, Connie, ayon sa MDRRMO ng Maynila ay no sailing policy po ngayon sa lugar. Ibig pong sabihin yan, bawal pong mamangka itong mga maliliit na sakyang pandagat, partikular na itong mga bangka na nakita natin kaninang madaling araw na talagang magdamag na itinali sa breakwater. At yan mo ng latest mula rito sa Roxas Boulevard. Haji! Balik sa'yo, Connie. Yes, Haji, matanong ko lamang kasi alam mo yung problema dyan parate sa area na yan, yung mga basura na ibinabalik ng dagat. Dyan naman sa may area ng Baywalk. Kamusta? Meron na bang naghahakot dyan para at least matanggal naman yung ating mga basura dyan sa dagat mismo? Aside from yung mga naglilinis, yung mga Metro Aid, kumbaga, dito sa bahagi ng Roxas Boulevard, wala pa tayong nakikita na pumupunta mismo sa breakwater para nga hakutin yung mga basura. Actually, yung mga nakikita ko ngayon dito sa bahaging ito ng Manila Bay ay may mga iilang basura na inaano dyan at siguro kapag tumigil na itong pagbuhos ng ulan ay maya-maya makita natin na sa may breakwater na itong mga basurang ito. At tama ka, Connie, talagang malaking problema nga ito dahil tuwing ganitong mga panahon na lamang at kapag natatapos yung ganitong masamang panahon ay talagang naiipon yung mga basura sa may breakwater, Connie. Yes, oo, Haji, nabanggit mo rin kasi kanina na talaga nakikita natin malinis na, no? Wala na yung mga illegal settlers na dating nakikita natin dyan sa may area na yan. Wala bang balak magpabantay na yung lokal na pamahalaan o may mga nakikita ka na ba na nagbabantay para nang sa gayon talaga manatiling malinis na kahit na sabihin na natin nakalabas na itong si Falcon at wala ng bagyo?
Yes, Connie. Sa pag-ikot natin kagabi ay may mga nakita tayong mga pulis na nakaposte sa may harap ng Raha Sulaiman Park. Pero hindi naman natin sila inabutan kaninang madaling araw. Siguro may schedule lamang sila sa pagbabantay sa Ross Boulevard, which is maganda rin, Connie, dahil talaga nasasaway itong mga illegal settlers na nananatili o gustong magpalipas nga ng gabi, partikular na sa mga lugar gaya nito dito sa Rojas Boulevard at dito sa kinatatoy natin, which is Manila Bay, which is napakadelikado nga naman talaga, Connie, kapag ganitong mga masamang panahon dahil bukod sa wala sila talaga maayos na matutulugan, ay talaga mababasa sila ng malakas na ulan at mababasa rin sila sa hampas ng alon mula naman sa Manila Bay kapag sila ay inabutan, Connie. Alright, maraming salamat sa update mo na yan, Haji Rieta.